Magandang umaga po sa bawat isa. Sino po ang naririto for the first time? Yun. Can you stand up, Sister Winnie? Sila po ay kasama sa Liberty Church po sa Coffs Harbor. Neighbor ko po sila, sa Mansfield sila nakatira. Kaya small world. Nakabakasyon po siya, kaya in-invite ko po siya na pumunta dito. Kaya welcome, Sister Winnie and family. Yes. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Ito pong talatang ito ay lagi na po nating binabanggit, lalo na sa pananalangin para sa ating bayan. At ito rin po ang sinasabi ng Panginoon ngayon. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Dito po sa Christian Standard Bible version, "And my people who bear my name humble themselves, pray and seek my face, and turn from their evil ways, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land." Yung una po na ibig sabihin nito ay para sa bayang Israel sapagkat sila ay they will be exiled. Pero may assurance ang Panginoon sa kanila dito po sa talatang ito na ang kanyang bayan, ang buong bansang Israel, na nagdadala ng kanyang pangalan ay magpakababa, manalangin, hanapin ang kanyang mukha, tumalikod sa lahat ng kasalanan. Sabi niya, pakikinggan ko ang inyong mga panalangin, papatawarin ko ang lahat ng inyong kasalanan, at maghihilom ang inyong bayan. Ito po ay lagi din kino-quote sa ating bayan. Mas higit po tayo na nakakaunawa ng talatang ito at sa atin magsisimula ito. Ibig sabihin, tayo ang kanyang bayan. Hindi lamang ang bansang Israel, kundi ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ay kasama dito, my people. Kaya po, kung daladala natin ang pangalan niya, magpapakababa tayo, mananalangin, hanapin ang kanyang mukha, tumalikod sa lahat ng uri ng kasalanan. Sabi niya, makikinig siya sa ating mga panalangin, magpapatawad siya, at maghihilom, magbibigay ng paghihilom sa ating bansa. So ito po ay isang reminder sa ating lahat na meron tayong divine responsibility na gampanan ito para sa kapakanan hindi lamang sa atin, kundi ang buong bansang Pilipinas. Sapagkat tayo po ay mga Pilipino, ipinapanalangin natin ang ating sariling bayan. Amen po. Amen. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Sabay-sabay po muna tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Iparinig po natin ang ating tinig sa Kanya. Raise your voices. Lord, present ako na manalangin para sa aking bayan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, sa mga bagay na iyong ginagawa na sa aming bansang ito. At kaya nga, kami magkakasama-sama pa rin. Pupurihin ka, sasambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Dakila ang iyong pangalan. Hallelujah! Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Panginoon, nagkakaisa ang aming puso. Nais namin, Panginoon, na ang bansang ito ay tunay na umasenso. Una, sa kanyang spiritual na kalagayan sa inyong harapan. At pagkatapos noon, Panginoon, uunlad ang mamamayang Pilipino. Ang matagal nang inaasam-asam ng karamihan ay matutupad. Pero ang lagi mo pong sinasabi, ang ipagpapakababa, pagtalikod sa lahat ng uri ng kasalanan at paglapit sa inyo, hanapin ang inyong mukha.
Unahin ang iyong kaharian at pagkatapos noon, lahat ng kailangan namin ay inyong ipagkakaloob. Walang bagay na hindi mo ipagkakaloob, Panginoon. Sinabi mo na yan. Diringgin mo ang aming panalangin. Patatawarin mo ang kasalanan ng bayan at pagagalingin mo ang bansa. Marami pong mga kalamidad ang patuloy na dumadaan sa aming bayan na aangat ng kaunti pagkatapos babagsak na naman dahil sa napakarami ng nasisirang mga pananim, napakarami ng mga bahay na nasisira, buhay na namamatay, at marami pang mga iba't ibang kalamidad, Panginoon. Kaya nga po, bilang isang kapulungan ng mga mananampalataya, kami naninikluhod sa inyo, Panginoon, upang ang bansang ito ay inyong patawarin. Kasama na kami doon, Panginoon, anuman ang aming pagkukulang laban sa inyo, sa aming kapwa, ipatawad nyo sa amin. At kami po, Panginoon, ay inyong patawarin at linisin. Ng aming buhay, maging kasiyasya at karapat-dapat sa inyo. Hindi kami nabubuhay para sa aming sarili, kundi para sa kapurihan at kalwalhatian mo. Maraming salamat, Panginoon, na diringgin mo po ang aming panalangin. You will hear our prayers, O Lord, in behalf of the land. Individually, family, the church, the government, the educational system, our economic side, O Lord, lahat po, Panginoon, ng pillars of society. Ikaw po, Panginoon, ang siyang kikilos upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Mayroon na pong nasisimulan, Panginoon. Mayroon pong mga mayors, Panginoon, na tunay ang kanilang puso sapagkat sila'y mananampalataya at pinagpapala mo po ang kanilang lugar sapagkat pwede na managumpay, pwede na mawala ang corruption kung yung tao ay hindi corrupt, ang kanyang panunungkulan na hindi magiging corrupt din. Kaya, Panginoon, alisin mo po ang lahat ng mga pagmamataas, ang lahat, Panginoon, ng pag-iimbot, lahat, Panginoon, ng makasariling kapamaraanan, at tunay na ang tao, Panginoon, i-share niya ang blessing niya sa bawat isa, katulad ng ninanais mo. Maraming salamat, Panginoon, aming patuloy na angkinin ang iyong salita. No longer will violence be heard in our land, nor ruin or destruction within our borders. But we will call our walls salvation and our gates praise. Maraming salamat, Panginoon. We stand on your word and the power of your word forever and ever. In Jesus' name, amen. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po'y muling manalangin. Salamat, Panginoon, na ang bawat isa ay pakakainin mo spiritually. Salamat, Lord, sa hapagkainan. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang inyong lingkod. Hide me, Lord, at the cross. And only you alone be lifted up, be magnified in our midst, Lord. Maraming pong salamat sa inspirasyon ng Banal na Espiritu. Maraming salamat sa kapuspusan. At sa bawat isa'y mauunawaan ito at kung anong kailangan niya, katatagpuin mo siya sa araw na ito. Sa inyo po, ang lahat ng kapurihan at kalwalhatian, pagsamba sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Narito pa rin po tayo sa buwan ng Av. Mag-i-end po ang month na ito until 24 of August. So, tayo po ay naririto pa sa buwan ng Av. In-explain ko na po yan sa inyo nung another week earlier po kung ano yan. At magbibigay lang po ako ng konting background. It is our Father. Av, translated as Father. So nagsimula po ito ng July 26 until August 24. It is the 5th month of God's spiritual
calendar. Kalendaryo po ito ng Panginoon, hindi po natin kalendaryo. Kaya nga, napag-usapan natin na maraming mga bagay ang nangyari sa kanilang bilang bansa at sa buwan na ito. Nandyan na si Aaron ay namatay sa panahon ng buwan ng Av or Aba. At nandyan din po yung panahon na malapit na sila sa lupang pangako. Sila ay kinilos ng Panginoon upang tingnan ang lupain kung gaano ito kaganda. Kaya lang, pinakinggan nila ang hindi magandang balita. 10 kasi yung nagsabi na hindi kaya. 2 ang nagsabing kaya natin sapagkat ang Panginoon ang kasama natin. At atin din pong pinag-usapan si Simeon na siya ang pangalawa kay Reuben. Kung natatandaan niyo po yung ating pagkakasunod-sunod ng tribo o the tribe. Yung una po, it was Reuben, and then Simeon, and then Levi. At ito nga pong panahong ito ng month of Av, ito ay para sa tribe of Simeon, sa pangalawang anak ni Jacob. At ang ninanais po ng Panginoon ay ang makinig. Tingnan natin ang mga bagay o kailangan nating susuriin ang mga bagay na naririnig natin. The themes of this month is hearing and also violence. Kasi nga, may mga bagay na nangyari sa bayan na sa tuwing dumarating ang buwan na ito, sila talagay nag-aayuno sapagkat 2 beses na ang templo ay nasira sa the same month. Ngayon po, may sinasabi na naman po ang Panginoon. So, sisimulan ko po dito and then I will continue. Basahin natin in Numbers chapter 13. Yan po ay sa Lumang Tipan. Numbers chapter 13, verse 32. Numbers 13, verse 32. Ang nakalagay po diyan, so they gave a negative report to the Israelites about the land that they had scouted. Yan po. They gave a negative report. Ngayon pong kapanahunan natin, napakarami ng negative report. It always outweighs the good report. Alin na lamang ang good report? The good news of salvation. Ang pagliligtas ng Panginoon sa kabila ng mga negatibong mga bagay na nangyayari. Nais po ng kalaban natin, spiritually, ang dyablo. Gusto niya patuloy na ibinabato sa atin ang mga negatibong report. Ang mga tao naman, mas kanilang pinakikinggan kung alin yung mali kaysa dun sa tama. Di po ba? Alam na alam ninyo pong lahat yan. Kapag ka negative ang bagay, ang bilis ng telephone. Alam niyo yun? Yung mabilis na kakalat. Hindi pa naman talagang alam kung ano ang punot dulo ng kwento. Bahagi lang, pero nagbigay na ng konklusyon ang mga tao. Dami ng sinabi. Ang dami ng comment. Kaya nga, ang buong bayan ay napapasama doon sa mga negatibong mga balita.
Kung titingnan nyo rin po yan, verse 33, Numbers chapter 13, verse 33. Yung binasa po natin was 32. Sabi po dito, yung kanina po, verse 32, so they gave a negative report to the Israelites about the land they had scouted. The land we passed through to explore is one that devours its inhabitants, and all the people we saw in it are men of great size. Verse 33, we even saw the Nephilim there, the descendants of Anak, come from the Nephilim. To ourselves we seemed like grasshoppers, and we must have seemed the same to them. So tignan niyo po ang sinabi nitong mga sa negative report na ito. Para lang kaming grasshopper. Alam niyo po yung grasshopper? Yung mga pag ipinanganak ang mga yan, ang liliit lang. At pag dumapo sila sa mga halaman, mawawala na lahat ng leaves ng halaman. Lalo na kung lalaki na sila. Sabi niya, gano'ng kalaki yung grasshoppers? Yung nakikita ko po, maliliit lang. Yung pinakamaliliit ng gano'n sa mga halaman. Pag marami kang halaman, ayaw na ayaw mo yung mga grasshoppers. Kasi uubusin yung lahat ng leaves ng iyong halaman. Sabi niya, para lang kaming grasshoppers. Ano po sa Tagalog yung grasshoppers? Tipaklong. Di ba may kwento si Tipaklong at saka si ant. The ant and the grasshopper. Diba? May kwento yun eh. Yung ant, laging nag-iipon ng kakainin. Pero si grasshopper, laging nagva-violin. Laging sumasayaw. Hindi siya nag-ipon ng pagkain niya. So, nung dumating ang winter, wala siyang makain. So, kumatok siya dun sa mga langgam. Sabi niya, sorry, sabi niya, ngayon, bukod sa nagugutom na ako, wala pa akong masilungan. Sabi niya, lamig na lamig ako. So, mababait naman yung mga langgam, pinapasok siya, pinakain, binigyan ng shelter. So, sabi niya, hindi ko na gagawin yun. Next season, mag-iipon na ako ng pagkain din para hindi ko na mararanasan ito. Yun ang maliit na kwento ng langgam at ang tipaklong. Pero isipin niyo po, sinabi niya, higante sila. They're of great size. Tapos kami ganito lang, but they're too high. Matangkad sila. Kung i-imagine mo nga naman, yung pagkakaiba at pagkaka-describe nila, matatakot ka nga. Biro mo, ganito. Tapos nun, higante. Aapak-apakan ka lang nun, wala ka na. Kaya, ang nangyari, alam na natin, verses 14, chapter 14, verses 1 to 4. Then the whole community broke into loud cries, and the people wept that night. All the Israelites complained about Moses, and Aaron and the whole community told them, if only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in this wilderness. Why is the Lord bringing us into this land to die by the sword? Our wives and children will become plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? So they said to one another, let's appoint a leader and go back to Egypt. So ano yung narinig nila? Ito sa bad report. And so, magkakaroon din sila ng bad decision. So makikita natin dito, ang buong komunidad, lahat sila, nag-iyakan ng buong magdamag. Wept that night. Nagre-reklamo kay Moses at Aaron. Sabi niya, mabuti pa niya, namatay na lang tayo sa Ehipto. O kaya dito, bakit tayo dadalhin doon ng Panginoon? Para mamatay lang.
Ganyan ang sinabi nila. So what happened? Verses 26 to 38. The same chapter, Numbers 13, verses 26 to 38. Nandun na po yun. We discussed that before. Pero basahin po natin ang context background. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, "How long must I endure this evil community that keeps complaining about me? I have heard the Israelites' complaints that they make against me. Tell them, as I live, this is the Lord's declaration, I will give you exactly as I heard you say. Your corpses will fall in this wilderness. All of you who were registered in the census, the entire number of your 20 years old or more, because you have complained about me, I swear that none of you will enter the land I promised to settle you in, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun." So, kung ano ang sinabi nila at pagrereklamo, yun ang nangyari sa kanila. The negative things na binanggit nila sa kanilang bibig, sabi ng Panginoon, yan ang sinabi nyo, yan ang mangyayari sa inyo. So the message for this Sunday is, listen carefully. Listen carefully. Background po yan. But today, I will discuss to you 664 years to 720 years after this event, the book of Isaiah chapter 46. Book of Isaiah chapter 46. Sabi ni Lord in verse 3. Isaiah 46 verse 3. Listen to me, house of Jacob, all the remnant of the house of Israel, who have been sustained from the womb, carried along since birth. Verse 12. Listen to me, you hard-hearted, far removed from justice. In verse 13, it says, I am bringing my justice near. It is not far away, and my salvation will not delay. I will put salvation in Zion, my splendor in Israel. Alam niyo po, nung binigay ito ni Lord sa akin, umiiyak po ako. My tears just flowed and flowed. Kasi hanggang ngayon, sinasabi niya, makinig kayo. I also have heard the message po ni Pastor Sam, my sheep hears my voice. Ang aking mga tupa, he discussed that lengthily a few weeks back. Ang mga anak ng Panginoon ay nakikinig sa Kanya, hindi sa mga negatibong mga balita. Bago ang balita ng mundo, balita muna sa langit. Kasi sa langit, doon ang mabuting balita. Dito sa lupa, lahat ng negative, lahat ng pampasira, steal, kill, destroy. Yan ang trabaho talaga ng kalabang dyablo. Sinabi na ng Panginoon Kristo. Kaya hindi ka na magtataka kung yan lagi binibigyan niya ng diin. Magnakaw siya sa atin, patayin tayo nang wala sa panahon, sirain tayo. Trabaho niya talaga yan. Huwag mo nang pagtakhan. Pero, may sinasabi siya dito, listen to me. Makinig naman kayo sa akin. Ganyan pa rin po ang sinasabi niya. But the twist of this, ika nga, bakit niya sinasabi yung makinig kayo sa akin? Tapos po, let's read Isaiah 46 verse 5.
Sabi po dito, to whom will you compare me or make me equal? Who will you measure me with so that we should be like each other? Pakatignan niyo po yung word na yan. Kanino natin ikukumpara? Sino ang makakapantay niya? Papaanong susukatin na parang kami magkapantay? Kasi nga, sa dinami-dami ng mga bagay na negatibong nangyayari, nawawala yung mga bagay na sinasabi sana ng Diyos na makinig ang mga tao upang mapanuto sila, mapaayos ang kanilang buhay. Maging matiwasay. Sinasabi naman po ng salita ng Diyos ang mga bagay na yan. Pero ito po, ang sabi niya, kanino siya ikukumpara? To whom will you compare me or make me equal? Who will you measure me with so that we should be like each other? Tapos po, ito, bakit niya sinabi yon? Verse 6. Binasa natin Isaiah 46 verse 5. So verse 6. Those who pour out their bags of gold and weigh out silver on scales, they hire a goldsmith and it makes it into a god, small g. Then they kneel and bow down to it. They lift it to their shoulder and bear it along. They set it in its place, and there it stands. It does not budge from its place. They cry out to it, but it doesn't answer. It saves no one from his trouble. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon doon? Kasi marami pong mga tao gumagawa ng kanilang sariling Diyos. A God of convenience. Konbinyente sa kanila. Para sa kanila. Binabaluktot nila ang kapamaraanan ng Diyos upang sila'y gumawa ng kanilang sariling Diyos. At ang masaklap pa, ika nga, ikinukumpara yung mga nililok nilang mga Diyos-Diyosan sa Diyos na buhay. Kaya sabi niya, to whom will you compare me or make me equal? Who will you measure me with so that we should be like each other? I mean, hindi nyo ba nahalata yung inyong Diyos na ginawa pag inyong inilagay sa isang lugar, hindi na ito kumikilos? Kung kayo'y nananalangin at lumalapit kayo, walang katugunan? Because that is not God. That's their own way. Yun ang kanilang sariling paraan. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon, maraming, hindi lamang ang pagsamba ng Diyos-Diyosan ang sinasabi, anything na ipinapantay natin sa Diyos o humihigit sa Diyos, ay yun din ay ang ating Diyos-Diyosan. Kung masyado tayong concentrated sa ating trabaho at wala na tayong panahon sa Diyos, nagiging Diyos mo na rin yun. Kung ang pera ay limpak-limpak na, gusto mo pa, ang dinidiyos mo ay ang pera at hindi ang Diyos. Ano mang bagay na ipapantay mo makahihigit sa Diyos, yun ay yung Diyos. At lalo na kung sumasamba ka at lumuluhod at nagpupunas at inilalagay-lagay mo yun sa iyong katawan. Alam niyo po, ang Panginoon, nalulungkot siya sa ganang bagay. Kaya tignan niyo po, if you go back, Isaiah 45 verse 21. Isaiah 45 verse 21. Speak up and present your case. Yes, let them consult each other. Who predicted this long ago? Who announced it from ancient times? Was it not I, the Lord? There is no other God but me,
a righteous God and Savior. There is no one except me. Sabi ng Panginoon. Sino ba ang nakakaalam ng lahat ng bagay? Sino ba ang nagsasabi? Noong pa man, hindi ba ako? Sabi niya. And the Lord was speaking to His own people. Ang Panginoon ay nagsasalita sa kanyang sariling bayan. He was not speaking to the Gentiles, He was speaking to His people, Israel, to the Jewish people. Noon pa man, they were already stiff-necked, ika nga. Matigas na ang ulo nila. So between the book of Numbers and the book of Isaiah, it's around 664 years to 720 years in difference. But still, ang mga tao have been doing the same thing over and over and over and over again. Ngayon, pumunta naman tayo sa bagong tipan. Mark chapter 9 verse 7. Mark, book of Mark, chapter 9, verse 7. Mark, chapter 9, verse 7. A cloud appeared, overshadowing them, and a voice came from the cloud. This is my beloved Son. Listen to Him. Sino nagsalita? It was God. Na hindi nila nakikita. They heard it. There was a cloud that appeared. If you remember, sa lumang tipan, ang Diyos, He follows the Israelites, cloud by day and fire by night. So meron ba silang dakilang payong nung sila ay naglalakbay? Hindi naman sila naglalakbay na init at pawis na pawis. Meron silang payong. The cloud follows them. At paggabi, dahil wala pa namang power noon, there was fire para sa ganun. To keep them warm, and at the same time, so, may nakikita sila paggabi. Because they are in the wilderness. Sila'y nasa disyerto. So in the same way, in the book of Mark, a cloud appeared overshadowing them, and a voice came from the cloud. This is my beloved Son. Listen to Him. Yan pa rin ang mensahe. Makinig. Ang ating Panginoong Kristo, sinabi rin niya yan. John chapter 10 verse 27. Alam niyo yun. John chapter 10 verse 27. He's the good shepherd. Sabi doon, verse 27, John 10:27. Ano sabi niya? My sheep hear my voice. I know them and they follow me. Ang aking mga tupa, naririnig nila ang aking tinig. Kilala ko sila. Diba sabi niya? I know them and they follow me. The last time, na-discuss ko na rin yun, kapag merong pasaway na tupa, minsan talagang binabali yung kanyang paa. Konti lang. Para lang ma-spray ng konti. Para wag nang naglalayas right, left, kung saan. Pagkatapos noon, ilalagay niya yan sa kanyang likod. Kaya, syempre, yung shepherd, amoy sheep. Di ba, no? Merong amoy din ng mga sheep. Kaya nga, pag kumakain ng mutton, anong tawag? Manggo, sabi. May amoy. So, kailangan marunong kang magluto para walang amoy makakain mo. Can you imagine, ilalagay ng Panginoon dito? So, it means,
Kung saan ang shepherd, nandoon yung pasaway na tupa. Kaya ini-imagine nyo po, kapag ang ating buhay paulit-ulit na nangyayari ang mga bagay na nangyayari, ika nga, if it goes over and over again, merong mensahe yun. Baka hindi ka pa natututo. Kaya paulit-ulit. Instead, aasenso ka ng konti, tapos bababa ka ng tatlo. Isang baitang na gano'n, tapos bababa ka ng tatlo. Hindi ka talaga umaangat, pababa ka ng pababa. Tapos magtataka ka, Lord, ba't di mo ako binibless? Bakit siya binibless mo? Ako hindi. You don't compare yourself to others. Maaari, sinasabi ko nga maaari, ikaw ang matigas ang ulo. Ayaw mong sumunod. Kasi kung masunurin tayo, walang bagay na hindi gagawin ng Panginoon para sa atin. Sabi naman niya, nothing is difficult for me. Absolutely nothing. Biro mo, sa lumang tipan, alam na nila ang tinig ng Diyos. Especially during the time when Moses was still there, and even Aaron, and also Joshua, the book of Joshua, after nung first 5 books. They listened carefully to God's instruction. Na-discuss din yan ni Pastor Sam. Kung ano ang sinabi, yun ang kanyang ginawa. He was able to conquer the land and then he distributed everything. Because he is following God's order. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun ang ginawa niya. Walang pag-iimbot sa kanyang puso. Walang pagnanasa. At alam niyo po kung bakit ang mga Levita ay walang ari-arian. Kasi ayaw ng Panginoon na makorap sila ng mga tao. Ang Diyos lamang ang kanilang ari-arian because God will provide for all their needs. Katatagpuin ng Panginoon ang lahat ng kanilang pangailangan. They do not need bribery. They will not be greedy ng mga ari-arian because wala silang ari-arian. But they were given cities of refuge. Sila'y ikinalat sa buong Israel. May portion dito, may portion doon. Merong ibig sabihin nun, kapag merong mga bagay na nangyari na hindi inaasahan, they can go to the city of refuge, makapagtatago sila doon. If there was manslaughter, ika nga, aksidente lang, nasaktan mo o napatay mo ang isang tao na hindi mo inaasahan, then you go to the city of refuge. Doon ka magtatago. That is a Levitical place. Yun ang lugar ng mga Levita. Pero meron pa rin silang kaunti rin. Within that city of refuge, meron din silang mga tupa nila o ano. Depende yan sa mga regalo sa kanila o mga binibigay. So, God will supply all their needs. Sinabi na yan ng Panginoon. If you remember, Moses was a Levite. Aaron was a Levite. Kaya, God has provided for all their needs. Kaya, ano ang mga nagiging pagbagsak ng maraming mga ministeryo all over the world? Bakit sila bumabagsak? Because of money, of greed, of power. Kaya, maraming mga ministeryo, magaling mangaral, anointed, pero ang puso, napunta doon. It's not enough that the servant of the Lord knows how to preach. He has to have a clean heart. Kaya nga si Aaron, bilang high priest,
Wala siyang ibang ginagawa sa buong taon, kundi magpakabanal. Kasi once na lumapit siya doon, sa kabanal-banalang lugar at may kasalanan siya, he will die before the Lord. Kaya noon, tinatalian sila sa kanilang bewang at merong mga bells yung kanilang damit kasi naririnig nila pag lumalakad yung bell. Kapag wala nang naririnig at matagal nang naroroon, they will simply pull it out because nobody can come inside that place. Kaya nga, nabanggit ko lang po yun. Sinasabi pa rin ng Panginoon, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Tapos sabi ni Jesus, "My sheep hear my voice. I know them, and they follow me." Kilala ako ng mga tupa. Kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Let's go back to the book of Isaiah, chapter 46, verse 1. Isaiah 46, verse 1. Nakalagay dito, Bel crouches, Nebo cowers. Idols depicting them are consigned to beasts and cattle. The images you carry are loaded as a burden for the weary animal. Sino po yung Bel? Bel means Lord. At ang kanilang ibig sabihin niyan, yung Diyos-Diyosa nila, ang pangalan ay Marduk. At iyan ang pinakapunong Diyos ng mga taga-Babylonia. Yun namang Nebo is a Hebrew name for Nabu, yung anak ni Marduk. Marduk's son, an important deity in his own right. Si Nabu daw, which is from Nebo, siya raw ang Diyos ng karunungan, wisdom. As the God of wisdom and the God of the scribes. Ito ang mga Diyos-Diyosan na kailangang buhatin para makalakad. Kasi may paa sila, pero hindi na igagalaw. May kamay, pero hindi na igagalaw din. May tenga, pero hindi nakakarinig. Bakit yun ang pupunasan? Kaya nga, if you go back to that verse 3, "Listen to me, house of Jacob, all the remnant of the house of Israel, who have been sustained from the womb, carried along since birth." Kaya makinig kayo, sabi niya, sambahayan ni Jacob, yung mga natitira, remnant of the house of Israel. "I have sustained you from the womb, carried you along since birth," sabi niya. Tapos may sinabi siya doon, verse 4, paborito ito ng mga nagkakaedad na kamukha ko. Nakalagay, "I will be the same until your old age." Ba, di ba na? "And I will bear you up when you turn gray. I have made you and I will carry you. I will hear and rescue you." Ayun! I will hear, I will rescue you. All the others cannot rescue us. All the others cannot save. All the others have died and they remain dead. But only God, through Jesus Christ, rose from the dead. Because He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And He says, "I am the resurrection and the life." Ako ang buhay, ako ang pagkabuhay na muli. Walang makakakopya nun. Nobody can copy that. Walang tao makakakopya nun. Ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Tandaan po natin yun. Hindi pwedeng tao lang. Nobody can die
Kasi kung tao ka rin lang, Jesus does not need to come. Bakit pa pupunta pa rito sa lupa ang Panginoong Hesukristo kung kaya na pala nating iligtas ang ating sarili? Hindi nga natin kaya siya'y dumating dito. Upang yung hindi natin kaya, yun ang gagawin niya. He died so that we might live. Siya'y namatay upang tayo mabuhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan, masaganang buhay ang ipinangako niya. Kaya sabi niya, kahit tumanda ka na, ako pa rin ang Diyos. Ginawa kita, dadalihin kita. Alam niyo po, ang mga bata, katulad niyan, you carry them, di ba? Sa Kapampangan, kikilikan me. Can you imagine God is carrying us like that baby at the back? I will carry you. Siguro iniisip mo, kalaki ko ng tao, bibito. Carry pa ako ni Lord. Bakit hindi? At bakit hindi? Di ba? Naalala nyo yung kwento ng footprints in the sand? Naglalakad yung dalawa, isang tao at ang Panginoon. During happy times, dalawang pares na paa ang nakikita niya. Tinitingnan niya. Nung marami na siyang problema, isa na lang pares. Sabi niya, Lord, nasaan ka? Ba't iisa na lang ang pares? Sabi niya, it was then I carried you. Nung panahon na yon, binibit-bit kita. Kinukuha kita na parang bata para magdepende ka sa akin. Kaya, mahirap naman na kung yung mga binata at dalaga ngayon, magpapakandong sa nanay at tatay. Makakandungan mo na ako? Kandungan mo ko? Hug mo ko? Pagka ganun ka na, malaki ka na, ano sasabihin ng ang tatay at nanay mo? Baruganda ka kin Karagol mo na, magpakandong ka kako. Di ba no? Ang laki-laki mo na, nagpapakandong ka pa? Pero alam nyo po, pwede tayong magpakandong sa Diyos. When we are in great difficulty, say, Lord, carry me, carry me. Because when the Lord carries us, we are going to overcome. Makapananagumpay tayo. Kung pinipilit natin na dalhin ang ating sarili, we become frustrated, disappointed, confused, lahat na ng bagay na negatibo ang pupunta sa atin. Pero kapag may problema ka, sa Kanya ka magpabitbit, bibit-biting Kanya kahit gaano ka ka-heavyweight. Amen? Sinabi na ni Lord yun Sabi niya. Kaya, alam niyo po, minsan, pag may sinasabi ang Panginoon, iiyak ka kasi. Sabi ko, Lord, ilan kaya sa mga tunay na mananampalataya ang tunay na nakikinig sa Panginoon? Para bagang ang Panginoon hindi kanya kayang tulungan. Hindi kanya kaya na magtagumpay ka. Parang sinasabi mo, kulang pa ang ginagawa ng Panginoon sa iyo. Pero alam niyo po, verse 8, Isaiah 46 verse 8, remember this, sabi niya, alalahanin niyo ito, and be brave, sabi niya, be brave. Take it to heart, you transgressors. Remember what happened long ago, for I am God, and there is no other. I am God, and no one is like me. Sabi niya. Remember this. Magpakatapang ka. Be brave. Take it to heart. Kaisipin mo niya.
Yung mga transgressors, ibig sabihin nun, yung hindi nagiging masunurin sa Panginoon. Ako pa rin ang Diyos, wala nang iba. Ako pa rin ang Diyos at wala kang may kukumpara na kamukha ko. And in verse 10, he said, I declare the end from the beginning and from long ago what is not yet done, saying, my plan will take place and I will do all my will. Yun ang sabi niya. Sinasabi na niya, he declares the end from the beginning. Hindi naman niya sinabi, I declare the beginning to the end. Sabi niya, I declare the end from the beginning. Yung katapusan, alam na niya. So, syempre, mas alam niya yung sinimulan. Kaya sabi niya, alalahanin niyo yun. Because sometimes we forget. How many times we forget? Madalas, nakakalimot tayo. Ay sabi niya, alalahanin niyo kung ano yung nakaraan. He was referring, nung sila itinawag ng Panginoon, out of bondage. Lumikas sila from Egypt into the promised land. I've always been as I am because I promised it as far as Abraham. I will make you into a great nation, sabi niya. Ang mga inapo mo, magiging kasindami ng sand ng sea at saka ng mga stars. Sumampalataya si Abraham kahit hindi niya ito nakita sa kanyang mata. Pero tinupad ng Diyos ang pangako niya. From Abraham, Isaac, and Isaac to Jacob. And Jacob has 12 tribes and 1 daughter. Sa kanila, silang dumami. Milyon. Pero alam niyo po, may sinasabi pa ang Panginoon. Sabi niya, hindi siya pwedeng ikumpara sa mga idolo. Kaya nga, ulitin natin, in verse 5 and verse 6, to whom will you compare me or make me equal? Who will you measure me with so that we should be like each other? Those who pour out their bags of gold and weigh out silver on scales, they hire a goldsmith and he makes it into a god, then they kneel and bow to it. Sabi niya, wow, ba't kayo ganyan? Ba't kayo ganyan? Why do you compare me sa mga bagay na pwede niyong gawin? Ako ang gumawa sa inyo. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Siya ang lumalang sa atin. He gave us breath to live. And He owns our lives. Kapag ka nawala yung hininga natin yan, we are dead. Wala na. Kahit gaano kakayaman, kahit gaano kakatanyag, kahit gaano ang pera mo, tapos na. Tapos na. You cannot carry it. Kaya nga, meron siyang sinasabi dito. Sabi niya, Isaiah 45, verse 22. Ito po. Isaiah 45, verse 22. Turn to me, sabi niya, and be saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is no other. Verse 23, by myself I have sworn, truth has gone from my mouth, a word that will not be revoked. Every knee will bow to me. Every tongue will swear allegiance. Verse 24, it will be said about me, righteousness and strength are found only in the Lord. All who are enraged against Him will come to Him and be put to shame. Yun ang sabi niya. Mapapahiya. Sabi nga niya, it will be said about me, righteousness and strength are found only in the Lord. Ang katwiran, kalakasan ay manggagaling lamang sa akin.
At ang lahat ng galit sa akin, lalapit pa rin sila sa akin, pero mapapahiya sila. Pero ito ang imbitasyon niya. Verse 22, turn to me. Balik loob kayo. Sabi niya, turn to me. Kaya nga, when we accept the Lord as our personal Savior and Lord of our lives, we turn around completely. Tinatalikuran na natin ang lumang buhay at ang pagkakasala at tayo ay haharap sa Diyos at hahakbang na susunod sa Kanya habang tayo ay nabubuhay. Kaya sabi niya, turn to me and be saved. Kaya tingnan niyo po, ganyan na lamang. God is just at God is also merciful. Ang Diyos ay mahustisya. Ang kasalanan ay hindi pwedeng maiharap sa Kanya. Kaya nga, ang Panginoon Kristo ang siyang nagbayad. He paid the penalty of our sins. For all have sinned and fall short. But God has offered us salvation because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kaya nga, sabi niya, turn to me and be saved, all the ends of the earth. Hindi lang ang mga Israelita ang kinakausap niya. Lahat na ng tao sa buong mundo. At hanggang ngayon, yan pa rin ang sinasabi niya, for I am God and there is no other. By myself I have sworn, truth has gone from my mouth, a word that will not be revoked. Every knee will bow to me. Diba? In the New Testament. Every knee shall bow. In the book of Philippians. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Darating din ang panahon, lahat ay luluhod. Whether you have accepted it or not, when we will face the Lord, all people will have to face. Pero syempre, yung mga tunay na mananampalataya, they will already be given a reward. Pero yung mga tumanggi sa Panginoon, they will still come face to face with Him. God is just, so ipapakita rin ng Panginoon bakit sila mapupunta sa dagat-dagatang apoy ay sapagkat tinalikuran nila ang nag-iisang Panginoon na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sino ang pakikinggan natin? The world? Ang diablo, lahat ng negative. Sinasabi nga sa Kapampangan, susulsulahan na la rin tao. Diba? Ay, hindi ka mahal ng Diyos. Dami mong kasalanan eh. Marami kang kasalanan, di ba? Kaganyanin kanya. Ano sasabihin mo? Pinatawad na ako ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang banal na dugo ay kayang burahin ang lahat ng aking kasalanan sapagkat siya ay tagapagligtas at manunubos ng aking buhay. Sabihin mo sa kanya, ikaw, paimpyerno ka. Doon ka sa lake of fire. We have to fight him. Sabi naman ng Panginoon, submit yourselves therefore unto God, resist the enemy, and He will flee away from you. Pag tayo nakapasakop sa Diyos, hindi niya tayo kaya. Hindi niya tayo kaya. Alam niyo ba ang lahat ng tunay na mananampalataya ay kilalang-kilala sa impyerno? Bakit? Bakit sila kilala doon? Uy, sabi niya, lumayo-layo kayo sa mga yan. Papaparusahan tayo pag lalapit tayo dyan. They are afraid of us. That's why we should not be afraid of Him. If the Lord is on our side, who will be against us? If God be for us, who will be against us? Kaya nga, diba yun ang ating awit? Kasama ko ang Diyos. Hindi ako matitinag, di ba? Masayang awit yun. Kasi totoo naman yun, di ba? Napakabuti niya. Kaya mga kapatid, ganyan pa rin ang mensahe ngayon. It's still the month of listening. Kanino ka nakikinig? Minsan hindi ka lang nakikinig sa diablo, nakikinig ka sa ibang tao. Lalo na, nakikinig ka sa sarili mo. Ha?
Oh. Ano? Yung sarili mo ba, kapartner mo o kalaban mo? Merong tao nagsabi, matagal ko na niyang di kinakausap. Sino? Ang sarili ko. Bakit? Galit na galit ako sa kanya. Eh kung nagagalit ka sa sarili mo, eh lalo ka na magagalit sa iba. Pinatatawa ko lang kayo. Pero madalas, galit tayo sa ating sarili. Kasi gusto natin perfect. But the Lord loves us for who we are, how imperfect we are, but He is perfect. Siya ay ganap, kahit hindi tayo ganap, mahal na mahal pa rin niya tayo. Kaya kung iniisip mo, marami na ako nagawang pagsalansang, ganito, ganyan. Sinasabi na lang ng dyablo yun. Pero kung tunay kang humingi ng tawad sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran, nagpakababa ka sa kanyang harap, inaamin mo, Lord, nagkasala ako. Wala nang, kasi sila, kasi ganun. Wala nang explanation, no excuse. You just simply say, Lord, talaga, sumuway ako. Minsan hindi lang yung pagsuway ang nagiging pagkakasala natin. Pati yung hindi natin ginawa, ang dapat natin sana'y ginawa. Omission and commission. You omitted doing it and you made a mistake. At yung isa, talagang ginawa mo yon, sinadya mo. Nagkasala ka. Kaya alam niyo po, walang makapagtatago sa atin. Pero alam niyo, imperfect as we are, we have a perfect God. Kaya nga, binitbit na niya lahat ang ating kasalanan. Binitbit na niya lahat. He became one of us. Yun nga yung pinag-aralan namin kahapon ng mga kababaihan. Naging kamukha niya tayo. Isa lang bagay hindi niya ginawang magkasala. Pero He knows our pain. He knows our difficulty. He knows our struggles. He knows our tears. He knows our problems. He knows everything. That is why Jesus is the answer. But what is the question? Any question, still Jesus is the answer. Siya pa rin ang sagot. Kaya nga, ito ang kanyang imbitasyon. Turn to me and be saved, all the ends of the earth. For I am God, and there is no other. From the Old Testament to the New Testament, ano sabi naman ni Jesus? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come unto me. Sa Old Testament, turn to me. Sabi sa Bagong Tipan, come to me, lapit ka sa akin. Minsan nahihiya tayo kasi marami na tayong ginawang labag sa Kanya. Pero ano sabi ni Lord? Dumating ako para hanapin ang mga nawawala. Hindi ako dumating sa mga nagkukunwaring banal, pero hindi naman. Yung mga may sakit, nangangailangan ng doktor. He is the doctor of our soul and our spirit. We all need His blood. Kailangan nating lahat ang dugo niya. Because without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Ang banal na dugo ng Panginoon Kristo, ang panlinis niya, pure and perfect, yun ang panlinis sa ating lahat. Kaya kung iniisip niyo, ayaw niyo ng transfusion ngayong araw na ito, Lord, ilagay mo yung banal mong dugo sa akin. Yan ang manalaytay na sa aking buhay. I will no longer live for myself. I will live only for you. Because the very blood, the very strength that I have, the very breath that I have comes from you. And I acknowledge that you are the only God. And there is no other. Let's bow our heads in prayer. Panginoon, salamat po
Hanggang ngayon, ang panawagan mo pa rin sa buwan ng Av, the shortcut for Abba or Father, our Father. Bagamat sa buwan na ito ay may pagsalansang ang iyong sariling bayan tumalikod sa iyo. Ang mga tao nakaranas ng kabutihan mo, ang mga himala mo, hindi pa nangyari yun kahit kaninong tao. Sa kanila nangyari. The parting of the Red Sea, the parting of the Jordan, and even Elijah, he parted the waters so he can pass. And Elisha. These are miracles after miracles. Despite all the miracles, they want a God of their own. They want someone whom they can polish. Kaya nga sabi mo, why spend money on which is not food? Sabi mo ngayon, Isaiah 55, come, everyone who is thirsty, come to the water. And you, without silver, come buy and eat. Come buy wine and milk without silver and without cost. Why do you spend silver on what is not food, and your wages on what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, for you will enjoy the choicest of foods. Pay attention. Ayun uli. Sinasabi niya, listen. Makinig ka. Pay attention and come to me. Listen. Listen. Yun uli. Listen and you will live. Listen so that you will live. I will make a permanent covenant with you on the basis of the faithful kindnesses of David. Lord, are we thirsty enough, Lord? Are we so thirsty of you? The living water. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. Then I heard my Savior say, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup. That's our prayer, Lord. Fill my cup. Fill my cup, Lord. Punuin mo ang aming nauuhaw na buhay. Punuin mo ang aming mga lalagyan. Gaano ba kalaki ang lalagyan na gusto mong dalhin sa Panginoon? Kayang-kaya niyang punuin yan. Sabi mo, listen carefully to me and eat what is good, and you will enjoy the choicest of foods. Pay attention and come to me. Listen so that you will live. Kaya nga sabi mo, come everyone who is thirsty, come to the water, and you without silver, come buy and eat. Come buy wine and milk without silver and without cost. Why? Yan ang tanong ng Panginoon sa lahat ng tao. Why do you spend silver on what is not food, and your wages on what does not satisfy? Listen carefully to me and eat what is good, and you will enjoy the choicest of foods. Pay attention and come to me. Listen so that you will live. I will make a permanent covenant with you on the basis of the faithful kindness of David. It means the faithful acts of kindness shown to David. David was a sinner too. He was a man after God's own heart, but he sinned against the Lord. But he repented, and God forgave him. He didn't die. But his son died. That's why he penned Psalm 51. So he said, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Cast me not away from your presence. Take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of my salvation. Be gracious to me, God, according to your faithful love, according to your abundant compassion. Blot out my rebellion. Completely wash away my guilt and cleanse me from my sin. For I am conscious of my rebellion, and my sin is always before me. Against you, you alone I have sinned and done this evil in your sight. So you are right when you pass sentence. You are blameless when you judge. Indeed, I was guilty when I was born. I was sinful when my mother conceived me. Lord, nasa lumang tipan. Ganon din. Hanggang sa bagong tipan. Maaari, nagtatanong ka, bakit ganito ang mga mensahe ngayon? Because the Lord wants us to remember what He has already done for our sake. Gusto ng Panginoon, alalahanin natin, let it be a fresh one, na tayo ay tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Gutom na gutom at uhaw na uhaw sa Kanya. Gutom ka pa ba, kapatid? Uhaw na uhaw ka pa ba sa Panginoon, kapatid? If you are not, come to the waters. It's free of charge. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, for I am gentle and humble, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Bakit mo bit-bit, kapatid, ang lahat? Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He will never put the righteous. He will never allow the righteous to be moved. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. For you are a God who forgives, a God who restores, a God who gives back. Hindi ka naniningil, Panginoon. Hanggang ngayon, ang pag-ibig mo ay gayon na lamang para sa lahat ng tao. Hanggang ngayon, yan pa rin ang mensahe mo. The good news of salvation. There is good news. Meron pa rin mabuting balita. Ang mabuting balita ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailan pa man. Tumatawag pa rin siya. Nananawagan pa rin siya. Nag-a-announce pa rin siya. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come to the waters. And even in the book, sabi mo lang, bakit kayo nagpapagal sa mga bagay na walang kabuluhan? Bakit? Yun ang tanong. Nagpapakapagod ka na nagpapakapagod. Wala naman palang kabuluhan yun. Hindi yun. Kaya nga sabi niya, even in Isaiah chapter 1, sinabi rin niya yun. Lapit kayo sa akin. Kahit gaano kapula ang inyong kasalanan, pwede kong paputiin yan. Though your sins are as scarlet, they should be white as snow. It's the same one
It's the same message. Come, let's settle this, says the Lord. Though your sins are scarlet, they will be as white as snow. Isaiah chapter 1, verse 18. Though they are crimson red, they will be like wool. If you are willing and obedient, you will eat the good thing of the land. But if you refuse and rebel, you will be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. May pagkakataon pa. If you hear His voice, harden not your hearts. Lord, maraming po salamat. Pag iniisip po namin ang mga bagay na ito, nagpapasalamat kami ng gayon na lamang sapagkat may panahon pa ng pangangaral ng salita ng Diyos. Malayang na ipapangaral ang salita ng Diyos. Libre, libre lang. You don't have to pay for your salvation. It's free of charge. Receive the gift. Jesus is the gift of life. Jesus is the only way. Jesus is the life. Hallelujah. He is the only way, the only truth, the only life. Only. There is no other way. No other way. Kaya nga, ganun pa rin ang sinasabi mo. Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. Salamat, Lord. In the Old Testament, there is already the gospel there. It's in the book of Isaiah. The gospel in advance. It's all there. Kaya nga sabi mo, makinig kami. Makinig kaming mabuti. Kaya nga ang tanong, to whom will you compare me or make me equal? Meron ba? There is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat. We say it with our mouth and we declare, there is none like you, Lord. There is none like you, Lord. Can we say that? There is none like you. There is none like you, Lord. There is none. Wala. Walang iba. Ikaw lang. Walang iba. Tunay na nagmahal sa amin, nagligtas sa amin, nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa kapapatawad ng aming kasalanan, namatay, inilibing, nabuhay na maguli, upang patunayang siya nga ang Diyos na nagkatawang tao, at ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. At hindi nahahatulan ng kaparusahan ng kamatayan at pagkahiwalay sa Kanya magpakailan pa man. Marami pong salamat, Panginoon. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, yes, Lord, yes, Lord. Say it from your heart. Say
Say it from your heart. Say it. You mean it. Mean it. Say it from your heart. Brother, sister, and even those online, say it with your heart. Say, Lord, I believe. And I want to be you as the Lord of my life. Never to depart from you. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kahit maghanap ka na ng maghanap, walang may kukumpara sa Diyos na nagpahayag ng kanyang sarili sa Biblia. Wala nang hihigit sa mga bagay na sinabi niya, sapagkat siya ang Diyos ng katotohanan. Kayang-kaya niya, bitbitin ang lahat. He's so big. Pwede tayong magkasya lahat. Buong sangkatauhan ay kasya. Kasya. May lugar para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen.